yung kupal. Okay. Oh, lahat ng video nag-uumpisa talaga sa okay. Ganito 'yon. Ah, no, yung unang video ko na naka-uniform ako, may mga nagsasabi doon na akala ko kakainin, baka akala nila hindi ko talaga kayang ubusin yung ganitong karaming pagkain. Balik sa rin para makita nila. Sabi ko, yeah, ganyan talaga. Tapos ito nga yung ito yung pinipili kong oatmeal kasi nga hindi mo na kailangan siyang lutuin. Kumbaga lagyan mo na ng mainit na tubig. Yung isang kulay kasi kailangan mo pang lutuin ng mga 3 minutes eh. Dagdag abala. Kaya dito tayo sa automatic na. Wala eh, di ba sabi ko wala akong sukat-sukat. Yung ginagawa ko lang nito, kasi bakit ito pasukatin? Ito, mayroon na to eh. Kung ilang grams to eh. 800 grams to isang ganito. Depende na yun. Kung maubos ko to ng 8 kainan, ibig sabihin doon, 100 grams per meal yung nagamit ko. Di ko na kailangan timbangin bawat kain kasi nakasukat nito eh. Biglang naging mayabang. Kasi kung kunyari, ngayong araw nito naparami tapos kinabukasan mapakaunti, ang total nun parehas lang sa loob ng isang buwan. Hindi naman dadakain mo pagka sumubra ka, tataba ka na. Hindi naman ganun. Buong ano yun, buong sistema. Paano ba? Basta ganun yun. Kaya ginagawa ko ganito lang. Binubuhos-buhos ko lang, tinitignan ko lang, ganun lang Pinakiramdaman ko rin yung katawan ko kung gutom ako, damihan ko. Pagka hindi ako gaanong gutom, tamang dami lang. Yun. Kasi nagpalpak pa. Tapos ganun ko, yun na yung ganun na karami siya. Tapos yun na nga, lagyan natin ng mainit tubig. Kasi nung una kasi doon ko to diretso sa dito pa may dispenser kami rito, wala nga lang mainit, sira na yung mainit kaya dito buhusan ko ng tubig. Ganun 'yon. Tapos haluin natin. Pagka medyo kulang pa sa tubig, dagdagan natin. Ganun lang basic yung pag kulang dagdag, pagka sobra nganga. De. Kahit pa sumobra tubig nito, medyo medyo mabasa lang pero good pa rin naman. Wala naman tong problema. Itong kagandahan naman ito, yun na nga, ang kagandahan nito, hindi mo na kailangang lutuin pa, mainit na tubig. Kasi pagka lutuin pa, magluto, kaya pala oatmeal yung kinakain ko sa umaga kasi yung lutuan namin kuryente. Pagka magluto pa ako ng kamote, pagkatapos ko magluto ng ulam, baka mag-overheat yung lutuan namin. Hindi naman to kagaya sa gasol or anong ibang lutuan na pang heavy duty. Kaya ito na yung kasunod, chicken breast. Ngayon to, paulit-ulit lang naman to. Yun nga, hahimayin ko to. Kasi ito, nilalagyan ko to ng suka, paminta, at saka tuyo. Medyo may lasa to. Tapos yung ito, wala naman tong lasa. Itong oatmeal, wala rin lasa to eh. Sabihin naman ng iba na kung diretsuhin mo na lang, anong paki mo sa trip ko? Ang tagal. Hayaan mo na. Nga, binagalan ko na, biruin mo na, 24 oras akong magmuni-muni dito. Tapos kung lahat ng bagay minamadali ko, napakahabang oras ako magmuni-muni. Hindi ko, patay, pag sa patay oras pagka nasa basketball pa. Kasi pagka minamadali ko lahat ng bagay, ano naman gagawin ko? Nakaupo, nakatunganga. Maubos na lahat ng mga gagawin ko dito. Pagka nakaupo ko kasi, aantukin ka. Kaya kailangan mong gumawa ng paraan na di ka antukin. Ano ba? Kasi yun nga, pagka nagalaw-galaw kasi yung katawan mo, di ka naman basta-basta antukin eh. Yun? Tapos, dalawang hiwa to. Bali, ang nabili kong chicken breast pala kanina, 280, ang mahal. Tatlong isang buong pitso at saka kalahati. Mahal nung mga nakaraan, nagmahal daw kasi talaga manok ngayon eh. Yun yung mahirap pag nagpe-prep ka tapos biglang nagmahal lahat ng mga bilihin. Ayan, medyo lumaki-laki gastos mo. Lumalaki-laki gastos. Pero dati naman talaga, pero mas marami talaga yung makakain mo pagka ikaw yung bumibili sa palengke. Dati kasi bumibili ako, nagbubuhat na ako doon, bibili ako ng isang ulam, isang karne at saka isang gulay. Para ang budget ko talaga noon nasa mga 120 mga 110 ganon sa isang kainan. Tatlong beses ko kumain din nasa sabihin natin 300 plus.
Tapos kukunti lang yung, 'di ba, pagka bumili ka lang ng adobong manok o ano, maliliit na hiwa. Ang dami ko bang nawa? Ayan mo na. Tapos ito na yung nilagang itlog ko. Medyo maliliit to siya ngayon. Ang binili ko yung 3.20 na lang. So yun na nga, 'di ba, nag-cutting na ako ngayon. Yun yung adjustment ko. Mag-iba. Pagka yung 3.25 ko, mas malaki-laki yung counter rito. Ganun lang ka-basic mag-adjust. Tumpok-tumpok lang to eh. Pare-parehas lang naman tong size nito. Yun nga, yung 3.25 mas malaki-laki ng kaunti yun. Mas mataas-taas ng kaunti yung calories noon. Kaya ito pinili ko, nag-adjust na kasi ako ng kaunti. Nagtaka nga yung lagi kong binibilhan eh. Bakit mabawas ka na? Di ko lang sinabi. Kasi kahit sabihin ko pa, di naman nila maintindihan yun. Hindi naman yung nagpiprep. Basta nagtitinda lang yun sila. Sabay ganun. Sa chicken breast, ganun pa rin. Kasi yun na nga, yun yung source ko ng protina eh. Hindi ko binabawasan, cutting, bulking. Yun pa rin yung source ko ng protina, yung chicken breast. Yun talaga yung tatlong hiwa. Pinaka mababa pala talaga. Kasi minsan kasi may malalaki, minsan may yung 3 hiwa na yun, hindi pa abot ng 200. Kaya minsan ginagawa kong 4 na hiwa. 250 nga lang sana yung hanggang, di ba kadalasan ko sinasabi 200 to 250 lang yung budget ko sa chicken breast. Nagmahal eh. Yung tatlong hiwa na yun, ganun kalalaki nung medyo mura-mura pa. Hanggang lang yun. Mga 240, 250 hanggang lang ka presyuhan yun. Nagmahal daw kasi ngayon eh. Kaya lumaki-laki rin yung babayaran sa ganun ka dami nga magrereklamo pa. Tsaka buti na lang yung kamote hindi nagmahal. 60 per kilo pa ngayon. Nung mga nakaraan kong preparation, ang mahal ng kamote. 80 yung kilo. Samantalang sa probinsya, pwede ka na manghingi. O kaya, manghukay ka lang talaga doon sa yung tinatawag manurok ba? Nung mga pagtapos na maararon, mayroong mga tira-tira yan eh. Nung nakaraan sabi ko ayaw ko na magsaging. Kaso nga lang nitong mga nakaraang araw kasi parang pagkatapos kong mag-cardio para akong pupulikatin eh. Alim na kasi pagka ganun kasi, 'di ba saging yung solusyon, kaya ito kung bumibili pa rin ako ulit ng saging, pero di na ako doon sa mga suki ko na nagbibenta ng kulay green na saging na hinog. Ano ba tawag? Stampil ko kasi tawag sa amin noon eh. Hindi ko na yun binibili kasi mas marami yung ibibigay nila sa akin, halagang 20 eh. Kasi suki nga eh. Kaya di na ako bumibili muna doon pagka ayaw kong dumaan doon sa mga madalas silang pinagpupwestuhan. Kasi pag mapadaan ako doon, makita nila ako, matik talaga bibili ako. Hindi naman ako naka-prep ako ngayon. Bili pa rin. Gaano kadami yung bigay nila, walang reklamo. Kasi pag nag-bulking naman ako, mapakinabangan ko naman din yung ganung bigay eh. Kasi kailangan ko ng mas maraming pagkain pag bulking. Kaso nga lang, yun to nga yung problema pag cutting. Kahit nga sa yung suki ko rin ng kantin, pag bumili ako ng kanin doon, mas marami yung ibibigay sa aking kanin kaysa dong iba. Suki, para alam mo naman pagka suki mo yung tao, parang ba yun? Meron silang pangkalobag loob ba tawag? Ano bang tawag yun? Kasi lagi kang bumibili kaya inaanuhan ka rin nila. Parang mayroong palabis talaga. Ganun. Kaya sabi ko, maganda to pagka bulking ako kasi ganun pa rin yung gastos, nakakakain pa ako ng marami. Pag cutting naman, yun lang. Mag-adjust ka na lang. Huwag mo lang ubusin. Yun na nga, ako, di talaga ako magrereklamo kasi pag magreklamo sila baka nag-bulking na ako, di na nila damihan yung bigay kasi di naman nila alam kung kailan ako mag-bulking, kailan ako nagka-cutting ganun lang, ikaw na lang mag-adjust. Ganun lang ka-basic buhay. Sabi medyo malapot eh. Pero medyo malagkit. Ayan, wala. Medyo kaunti lang yung nailagay kong tubig. Okay na to. Para hayahay.
tabi natin ng kaunti kasi para luminis-linis naman yung paligid natin. Isunod ko ito, carrots. Ito naman yung ano pa to, ano gasang galing tong ano to. Yung isang pipino kasi mas mahal yung kilo, yung sinasabi lang galing ng Bagyo. Minsan doon sa suki ko rin, walang ganyan. Mapilitan ako doon sa ano. Bumili doon sa ano medyo mahal kaya madagdagan din ng ano yung budget. Ayan na, ganun talaga. Yun naman mahirap pagka suki-suki ka. Pero may advantage, may disadvantage din. Kasi nga, pagka doon ka sa suki ka bumibili, minsan maka-discount ka ng mga 3 piso. Tapos medyo marami nga, minsan medyo marami yung ibibigay. Yun naman yung kagandahan doon. Tapos minsan nga, pagka medyo short budget ko, tapos sabi, bakit yan lang yung binibili mo? Medyo kulang, short budget ko ngayon. Inaalok pa nga nila ako, wala, utangin mo na lang. Pero di pa rin ako nangungutang kasi yun na nga. Budget mo na medyo short na, tapos mangungutang ka pa, pag dating ng budget mo na inaasahan mo, sasabihin natin sahod. Pagdating ng sahod mo, medyo windang na kasi nun, pinangutangan mo na eh. Kaya yun yung sinasabi ko sa salamat na ng busing, pero tiisin ko na lang muna to kasi pagka mangutang ako sa inyo, di pa dumating yung sahod ko, bawas na. Kaya lalong masira yung budget ko. Yun yung dinadahilan ko sa kanila. Pero yun naman yung doon na parang pagkasuki mo, hindi na ikaw yung makiusap na mangutang o ganun. Sila na yung kusang mag-alok sa'yo talaga. Yun naman yung kagandahan doon. Hindi kagaya pagka palipat-lipat ka ng bili, sino ba mag-alok sa'yo ng utang pagka medyo... Tsaka di rin nila mapansin kung bakit kukunti lang yung binili mo sa araw na yun. Kasi pag sa suki kasi paulit-ulit lang yung binibili mo eh. Saka ka na lang mag-adjust pagka medyo nalanganin nga yung budget, kaya magtaka sila. Bakit? Ganito. Medyo short budget, minsan niya, utangin mo na lang. Huwag na muna busing, salamat na lang kasi pagka yun na nga, pagka mangutang ako, di pa dumating yung sahod ko, bawas na. Lalo nang magtuloy-tuloy na talaga yung magtuloy-tuloy na yung kawindang-windang ng budget. Ayan na yung mahirap. Di pa dumating yung sahod mo, bawas na. Yung isa sa pinakamahirap. Tapos di mo pa masabi pagkadating ng mga ibang mga araw, bigla ka na ubusan ng gasol. Biglang ang pangangailangan. Lalo na talaga windang yung budget mo. Kaya yun yung ginagawa ko. Kung ano lang yung nandyan, yun lang yung pagpakasyahan ko kasi bakit ba ako kasi basta yun na yun. Kasi pagka yun na nga, pag maaga pa lang nabawasan mo na ba't nagpabalik-balik ako para akong sirang plaka dito ayan mo na. Yun kasi talaga mahirap pagka walang script yung pinagsasabi mo sa buhay eh. wala kang guide, script or guide. Kung ano lang pumasok sa utak mo, yun na yung sasabihin mo. Yun naman mahirap. Sa bagay, hindi naman talaga ako lehitimong nagbablog eh. Bago pa mo na uso tong vlogging ng 2018 pa, post ng mga video ko eh. Mataba pa ako noon, pinopost ko na yung video ko. Kasi yung una kong dahilan doon, remembrance ko kasi paglipas ng panahon, magiging kwento na lang yun eh. Tapos yung kwento mo, pagka walang ebidensya, alam mo naman natin itong mga tao kahit nga nakikita nga nila yung resulta, magdududa ka lalo na kaya pag kwento na lang, wala ka pang ebidensya yun yung isa sa mga kadahilanan ko. Lalo na si Facebook,
taon-taon kung ano yung mga pinagagawa mo sa buhay nung araw na yun, ipaalala niya eh. Tsaka bukod doon, pag i-research mo lang yung pangalan mo, ipag-click, at sabihin mo pang hindi mo na ma-open yung account mo, oo, napaglipasan na ng panahon yung account, nakalimutan na yung password, hindi mo na ma-recover. Yun nga, pag ni-research nila yung pangalan nun, makikita naman lahat doon kung ano yung mga pinupost mo. Kaya yun din yun. Mayroon pa palang isang saging nakalimutan. Hindi natin to, sagad na natin to. Kasi okay, malapit-lapit na tumatapos kasi ito na lang yung ihiwain ko eh. Ready to let's go na. Eh, siya nga pala, maraming mga nagtatanong kung ano ba daw talaga yung magandang pagkain para sa cutting, ganito ganyan. Sa madaling sabi talaga, wala naman talagang special na pagkain para sa cutting. Kaya nauso tong ganito na gumagamit ka ng mga low calories foods kasi nga mas marami yung makakain mo pero hindi ka pa din lumalagpas doon sa calorie maintenance mo. Kumbaga, makakaramdam ka ng busog na kahit nakadeficit ka pa din. Pero pag mga pagkain na high calories yung kakainin mo, mas kukunti yung kakainin mo kasi nga pagkadamihan mo, lalagpas ka naman doon sa calorie requirements mo o maintenance calorie mo. Ako, pakwento-kwento pa ako ng pero hindi naman ako nagbibilang. At least alam ko kung ano yung calories, anong ibig sabihin ng calories. Anong ibig sabihin? Tama nga. Kalkulado ko na yung ilang calories yung kailangan ko. Di pala. Gaano karami pala. Hindi ko nga tinitimbang eh. Paano ba? Nagulo ko ba? Hayaan mo na. Pag naguluhan kayo, huwag kayo makinig. Ganun lang naman yun eh. May mga nagre-reklamo gano'n. Dami ko daw ngawa. Eh, kung marami pala akong ngawa, di huwag kayo makinig. Ganun lang naman yun eh. Hindi ko naman kayo pinipilit na makinig eh. Itong mga ginagawa kasi namin, hindi naman to para sa mga walang interest eh. Para doon sa mga may interest na matutong o may interest sa fitness ba tapos wala pang idea. Pero hindi ko sinasabing gayahin yung ginagawa ko. Kasi yun nga, may iba't iba tayong genetics, iba't ibang response yung katawan natin. Kaya yung ginagawa ko, pwedeng gumana sa akin, pwedeng hindi gumana sa iyo. Ang ano lang dito, kumuha ka lang ng ideas. Kahit pa paano magkaroon ka ng idea ba. Ikaw na mismo sa sarili mo. Mag-observe. Yun na ngayon lagi kong sinasabi, may coach at saka wala kang coach, parehas lang naman. Kasi yung coach kasi, ang kagandang sa may coach ka, mas mabilis kasi meron na silang pattern eh. Meron na nakahanda para sa iyo. Kung ano yung unang ibibigay nila sa iyo, pagka hindi gumaganda, mag-a-adjust pa rin naman yan sila eh. Ganun din, pagka wala tayong coach. Basta ka lang, tawag nito, alerto ka lang sarili mo ba? Ino-observe mo yung sarili mo lagi. Pag nakita mong walang pagbabago, mag-isip-isip ka na. Kung ano yung doon, baka hindi fit sa'yo yung ganun, kaya mag-adjust ka. Ganun lang. Ito pala. Umpisahan natin kumain tayo na tumas taas yung araw. Magpusing-pusing naman tayo. Di magwalis-walis muna pala ako. Parang extra cardio ba? Tapos para makasirculate na rin yung kinakain ko bago magpusing-pusing. Kaya yun yung sa akin, yun yung ginagawa ko ngayon, parang nanonood sa mga iba't ibang mga influencer, kumukuha lang ako ng ideas. Tapos, kung ano yung pagkakaintindi ko, kasi kadalasan pinapanood ko mga
foreigner. Kasi minsan kasi sa mga Pilipino kasi sobrang haba, kagaya nito. Sobrang haba na, 20 minutes na, oh. Pag mahahabang video kasi, tinatamad ako manood eh. Pero ako mismo, gumagawa ng mahabang video. Kalukuhan ko talaga. Ako, tamad na manood sa mga mahahabang video. Pero gumagawa ng mahabang video din. Yan mo na. Dahil meron kasi mga nagdududa kung kaya bang ubusin daw tong isang ganito. Sabi ko nga, kulang pa nga. Kung hindi ako nagtitipid ng kain. Di ba tipid ba? Hindi, tipid. Naglimit ka ng mga kinakain. Maganda pa talaga dagdagan. Di ba, pagka nag-bulking, mas marami naman makakain ko ito. Hindi ko damihan. Pwede ko lagyan ng butter peanut. Ano pa ba pwedeng ilagay para madagdagan yung calories. Kasi nga, yun ito talaga yung madalas kong kinakain sa umaga. Hindi mo na kasi kailangan lutuin. Yung lutuin mo lang yung chicken breast. Pag nagkamote ka pa o nagkanin, hindi panibagong luto na naman. Yung lutuan namin, hindi kuryente nga, baka mag-overheat. Hindi mo talaga pwedeng sunod-sunurin sa pagluto. Hindi naman masok. Merong extra background yung extra background. May background yung videos ko. Isa pa pala, meron pa pala na maraming mga namumuna sa akin ng maliit yung arms ko, maliit yung chest ko. Hayaan mo na. Huwag nyo nang problemahin yan. Hindi ko nga pinoproblema yan na sarili ko yan eh. Tsaka kung nakita nyo yan, imposible naman hindi ko nakikita. Araw-araw ako nakatingin sa camera at saka sa salamin eh. Bakit? Kung nakikita ko yan, nakikita nyo yan, mas nakikita ko, araw-araw nga. May kain, walang kain, gutom, puyat. Nakatingin ako sa salamin kasi dito sa pinagdutihan ko, yung harap namin salamin. Kaya araw-araw nakikita sa sarili ko, 24/7 ba? Hindi naman. Hindi pa 24/7. Pag naka-duty ako, 24 hours ko nakikita sa sarili ko. Kasi dyan ako kung pwesto sa harap ko. Ngayon, hindi ako nakapwesto dyan, nakaharap naman sa camera, kita ko pa rin sarili ko. Ganun talaga yun. Kasi, yun nga, sabi ko, genetics kasi yun eh. May mga muscle part talaga na mahirap mong i-improve. Ma-improve mo naman siya, pero matagal. Kaya kung nakita nyo yan, punahin nyo lang. Huwag kayo ma-stress kasi hindi nga ako na-stress kasi alam ko kung bakit. Unang-una, tamad ako mag-arms. Dahil nung nakita ko yung isa na namang videos ng mga eksperto, sabi nila, ang legs daw ang pangatlong pinaka-importanting muscle sa ating katawan. Una, puso, baga, tsaka ito, legs. Ay, mas masipag ko sa legs, lalo na kung hindi na pressure na i-develop ko yung arms ko kasi sa competition, ibilang yung arms. Ang pinaka-main goal ko lang kasi kalusugan eh. Magiging healthy ako. Pag mas malaki daw yung legs mo, malakas yung legs mo, malaking factor yan sa magiging kalusugan natin. Kaya sa mahabang buhay, hindi naman natin masabi kasi
Si bro lang nakakaalam ko hanggang saan tayo. Pero mas maigi yung gawin natin yung mga pwedeng dahilan para humaba yung buhay natin. Ganun yun. Maraming mga nagsasabi nga, mamamatay pa rin. Yun nga sinasabi ko minsan, may nag-comment sa akin ganyan, sinasabi ko, okay na yung mamamatay na may abs kaysa mamamatay kang walang abs. O habang buhay mo hindi nakikita yung abs mo. Ganon din kasi sa akin eh. Nagsimula pagkabata kasi talaga, chubby ako. Kaya, ang tagal kong pinangarap na makita yung abs ko. Hanggang umabot ako nag 39 years old bago ko naaninag yung 2 layer lang ng abs ko. Yeah, kita na rin. Nag-uumpisa pa lang ako. Itong 2 lang to, ito at saka ito lang yung nakikita dito. Maano pa hanggang doon sa naisipan ko na talagang mag-compete, doon ko na nakita yung buong abdominals ko. Ano ba? Buong, ayun nga, nagiging kompleto na pala yung abs ko. Isa rin kasi pagka wala kang parang mataas na goal, parang makontento ka na lang din. Bakit ka na ba naman mag-hard cutting kung wala ka namang pinaghandaan? Hindi naman din siya talaga ganun kadali. Pinakamahirap talaga mag-hard cut ka eh. Doon ko na yun, i-try ko nga maglaro para mapilitan akong isagad yung sarili ko, isagad yung hanggang saan yung makakaya ko. Kasi may pride tayo eh. Lumaro ka sa isang ganito, hindi naman sa isipin mo talagang ikaw yung mag-champion. Pero ang isipin mo talaga na yung pinakamagandang ikaw yung ma-display mo. Kasi may pride ka eh. Ayaw mo magpatalo din eh. Sabihin mo, hindi ka naman din talaga nanalo, at least nailabas mo yung pinakamagandang kaya mong gawin. Ang gulo. Lalo na sa mga kagaya ko, late na nag-umpisa sa fitness pa. Kaya ngayon naglalaro pa rin. Yun pa rin yung katwiran ko. Kaya lagi kong na-challenge yung sarili ko na higitan yung kaya ko. Sabihin nilang wala na akong pag-asa kasi may edad na. Alam ko naman. Alam nyo nga, ako pa kaya. Magaling ako eh. Nabibiglang nagyabang. Hindi yun nga. Hindi naman sa, nangarap ako na maka-Olympia o ano. Basta nga sa akin lang, may enjoy ko. Kasi pagka wala ka na rin talagang extra goal, magiging komportable ka na lang. Diyan ka na lang, ma-stuck ka na lang. Hindi kagaya pagka mayroon kang bagong higit, kailangan mong challenge sarili mo. Tapos hindi naman kasi parang wala kasi gaano saysay kung i-challenge mo yung sarili mo na wala namang kapararakan. Kumbaga, mag-hard cutting ka lang tapos di mo naman ma-display. Mag-hard cutting ka pagkatapos nang nakuha mo yung gusto mo, balik ka na bulking. Hindi kagaya nung mag-hard cut ka, mai-display mo, mai-showcase mo doon sa stage yung mga pinaghirapan mo. Kahit hindi ka man manalo, at least naipakita mo na ito yung kaya kong gawin sa sarili ko. Ayun. Kasi pagka yun na, isa rin, pag bulking ka lang ng bulking, hindi mo makikita kung anong quality muscle ba yung matira pag nag-cutting ka na. Kasi pagka nagkamali yung cutting mo, pwede ka mag-muscle loss. Doon nalalabas yun kung gaano ka galing mag-ingat pagdating ng cutting. Pag hindi ka mag-muscle loss, ibig sabihin maingat ka. Tama yung ginagawa mo. Pag cutting mo, pag nag-muscle loss ka, ibig sabihin nun,
Mali. May mali. Ba't madalit ako? Basta ganun yun. Daming lamok eh. Langaw pa. Lagi yun. Kaya na-distract yung mga pinagsasabi ko. Yun pala sa mga nagtatanong-tanong bakit lagi parang nang bubuhay sa akin bakit daw hindi ako nag-asawa. Ganito kasi yun. Yung sarili ko nga tamang-tama lang para maitawid ko sa araw-araw. Eh, pag kumuha ba ako ng panibagong pasanin, para ko lang talaga siyang kinumbida para magdusa sa kahirapan. Pero hindi naman yun talaga hanap kasi mayroon namang ibang umangat na nagkaroon ng pamilya. Pero ano yun eh, parang 50-50 yun eh. Medyo yung insured ka na nga, kaya mo talagang sigurado ka ng hindi masadlak sa kahirapan yung kinuha mong partner. Hindi rin lahat na makuha mong partner parehas ng sa'yo mindset. Paano kung iba yung mindset ng partner mo, pagka nagkaramdam ng iwanan ka, di balik pa rin single. Mas maganda yung single na lang. Parang sakit sa ulo. So yun na nga, kung mayroong nakalatid sa'yo na tao, kahit pa hindi ka mag-aapura, madaanan, tiwala lang, ano lang yun. Kaysa makinig ka dun sa mga nagpe-pressure sa'yo, no? Ganito, ganyan. Eh pag naghihirap ka, hindi ka naman tutulungan nun, sisihin ka pa. Bakit ka kasi pumasok dyan sa ganyang bagay? Alam mo naman ganun kahirap yan. Pero noong wala ka pa, sila yung nagbubuyo-buyo sa'yo. Ganun ka yung tao, para kung iisipin mo, pwede mong isipin na kinukumbida ka nilang pumasok sa ganung bagay para meron silang karamay. Para pahirapan ka rin. Ngayon, pagka ikaw lang mag-isa, kung mag-ano lang yung natira mong pera, yun lang yung pagkasiyahan mo. Pag may pamilya ka, pag yun lang yung pagkasiyahan mo, paano pag may biglang pangailangan, yan nga, yung kwentong sa probinsya na walang pagkain, iyak ng bata kasi nagugutom, tapos tinatakot ng huwag kang iyak na iyak, may aswang, makakain ba yung aswang pa? Paano natin sagutin yun? Hindi kaya, pag ikaw mag-isa, ubusan niya ng pera, dahil mo lang sa fasting. Kung mayroon kang pamilya, hindi mo pwedeng turuan mag-fasting yun. Pag nagutom yun, yun talaga yung nasa utak niya, gutom sila. Hindi kaya pag ikaw lang, pwede mo kumbinsin sarili mong nagpa-fasting ako, kaya kailangan ko tiisin yung gutom. Ngayon, chismis yun ha. Walang scientific na research na mag-support. Basta ganun na yun. Bisa natin ng kaunti kasi paganda yung liwanag ng araw. Kami pagkatapos mag-walis, nakapasok talaga yung liwanag dun sa pwesto kung saan ako nagpusing-pusing. Meron din nagko-comment ngayon.
Post daw ako nag-post ng video or picture. Basta post daw ako tapos immaturity daw. Panood ko nga doon kay Honey Rambod pagka kailangan mong mag-post o mag ng tawag ito video araw-araw, lalo na pagka picture o video araw-araw, lalo na pag naka-prep ka para base doon sa nakikita mong picture, doon ka magbabase kung anong dapat adjustment na gawin mo. O tama ba yung term ko? Kasi pag ibang tao tumingin sa'yo, minsan may bias yung sabihin nila sa'yo eh. Tsaka depende rin sa nila, yung ideal nila na katawan. Yung ibang tao gusto medyo chubby, yung ibang tao sobrang basag. Kaya mahirap mahirap ka doon sa ibang tao ka kumukuha ng approval. Kasi nga may iba't iba tayong ideal na katawan. Hindi kagaya nung ikaw mismo nakikita na tumitingin sa sarili mo kung anong goal mo yun eh. Tsaka ikaw rin nakakaano talaga sa progress mo. Kaya doon ka magbase kung paano ka mag-adjust. Yun na naman yun. Saka yun din talaga ginagawa ko. Bago ko pa napanood yung sinasabi ni Honey Rambod, ginagawa ko na talaga yun. Kasi wala naman talaga akong coach simula umpisa eh. Finish na. Ngayon, doon sa nagsasabi na baka raw hindi ko kinakain, ayan, ngayon, kinain ko na. Ano masasabi mo ngayon? So, biglang post. Pero nga, i-post natin na naka-relax. Kaya sinasabi ko kulang pa. Kasi kaya ko pang ipiga eh. Kaya pang i-vacuum. Ibig sabihin, hindi pa talaga punong-puno yung tiyan ko. Hindi, alam mo naman, simula pagkabata, malakas tayong kumain. Hindi, yung bodega, maganda talaga yung bodega natin, maluwag. Biglang naging mayabang talaga. Yun naman yung bintahe sa mga taong sanay lumamon ng kabataan pa. May malaking bodega. Okay, tama na to.